Ito po yung ating Fort Santiago noon na napicturan noong 1935. Yung pinaikutan ng dilaw na yan po yung tinatawag na Casa de Castellano. Siya po may nakatayo dito. Dahil sa World War II, siya po yung gumuho. Ito po yung mapa ng Fort Santiago noon. Ito siya. So, malabo lang kasi malakas po ang ulan. Ganun pa rin. Nandigo pa rin yung bagyo. Ito yung sa likod siya. Ito yung dito sa harap. Dito siya. Dito siya. Yung taas niyan, hindi na po original yan. Mayroon po yung mga tama ng bala. Noon hanggang ngayon. Hindi pa rin siya binago. Para maalaala po natin ang mga kasaysayan noon. Ito siya. Yan, napakalaki tama ng bala. Pag yung katawan ng tumama sa'yo, wala talaga, durug-durug pati yung buto, ililigpit pa po ng puwit. Dahil po, napakalakas po talaga. Yan o, mga lumang laman ng bala. Biruin mo, ayan mo, 1593. Ang layo ng edad na ni Rizal. Hanggang 715. Yan po, yan. First shock, a wooden platform, the mouth of the Pasig River, 1593. Ang layo. Pwede kayong bumisita dito para malaman nyo ang kasaysayan ng loob ng Fort Santiago at Intramuros. Ito po yung mga bato na to. Noon sila, wala po itong mga siminto, lang bakal, lang kapanahonan ng Kastila. Talos tayo ang gumagawa ito, Filipino-Chinese. Kasi baka tanging alipin po tayo ng mga Spanish time. Ito ginamitan na ng shell ng itlog, saka shell galing sa dagat, saka apog galing sa vulkan halos. Kaya mas matibay po ang gawa noon ng unang panahon kaysa ngayon. Ito halos sobra sa 500 years na itong mga bato na to. Talagang napakalakas yung mga tao noon kasi noong unang panahon wala pong mga makina, kaya magtataka ka kung paano na binuhat. Napaganda po na talaga ng Fort Santiago. Yan ang kabuuan ng Fort Santiago. Ito yung digit na to, ito yung Plaza Armas, martsahan ng mga sundalo. Ito yung dito kinulong si Rizal ng 56 days. At linipat siya dito sa Raha Sulaiman bago barilin sa Lunita. Ito yung tinatawag na Raha Sulaiman ngayon. Ito yung kulungan ni Rizal noon na parang lang siya, parang bahay kasi malaya siya kasi mayaman si Rizal. Dito siya kinulong ng 56 days at linipat siya dito ng one day o isang gabi. At dito siya naglakad sa likod. Ayan, paikot siya doon hanggang pupuntang Lunita. Dito ang golden step ni Rizal. Makita natin siya ngayon, siya po ay wala nang bubong kasi dahil sa gera dito sa dungeons may ang tinatawag dito na building ang Casa de Castellano. Kaya napakaganda ang Fort Santiago. Tayo ang pinapakagandang pasyalan sa buong Asia kasi sa loob ng Intramuros may 7 simbahan tayo. Hindi na po nasira dito sa loob ng Intramuros na building ang simbahan ng San Agustin. Siya po ang pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. Kung bakit hindi siya nasira? Kasi may red cross siya sa taas. Parang siya ang pinaka-hospital sa loob ng Intramuros. Kaya hindi siya sinama sa pagbomba. Yung makita yung cross na yan, nandyan yung ating mga kababayan. Kung nagsakripisyo sila sa ilalim ng dungeons, hindi sila makatakas kasi pinadlock sila ng mga Japanese. Ngayon, ang cross na yan ay palatandaan nandan yung mga bayani na hindi natin kilala kasi yung mga mukha nila, kinakain sila ng uod, lumulubo na. Pwede pa natin lapitan para dito may kunting idea na kayo. Dito tayo dadaan bilang galang sa kanila. Kasi sila ay tao din na nakakaramdam,
nagugutom noon sa silang nabubuhay pa. Biro mo, halos isang buwan sila nakakuha dyan sa sa loob ng Danjos. Dito sila linibing na. Ito yung tinatawag na Marble White Cross. Ito yung pwede natin ilapit ko para mabasa nyo. This cross is a mark of the final resting place of the approximately 600 Filipinos and Americans who were victims of atrocities during the last days of February 1945. The appearance their bodies suggested starvation, possible suffocation. They were found inside inner dungeons which had inner doors, massive iron bars, and outer doors of iron plate and wood. Nakakalungkot talaga. Dito maraming nagsindi ng kandilo para bilang pagpugay kamay sa kanila o respeto. Kaya hindi nakakasawa ditong pasyalan, nakaka-relax ka pa dahil napaka daming puno ng kahoy, parang sa probinsya lang siya. Kaya nakakalungkot mang isipin, pero kailangan nang tanggapin. Kasi yung mga nasawi dito, sila po yung mga instrumento na para mabawi ang ating bansa. Sa gawing iyon, nung tinutukan ko ng yan po yung katedral, yan po yung renovation na yan. 7 beses siya nasira, pero 8 beses siya na renovation. Makikita nyo dito sa loob na ginawa siyang replika na ligo ng mga estudyante ng mga historical. Kahit ulan ngayon, wala mang tao pa kasi maaga pa, ako dito pa rin, tuloy-tuloy pa rin nagservisyong totoo para malaman nyo ang kunting idea sa loob ng Fort Santiago. Ang hindi pa nakapasok dito, pumasok na kayo kasi dito marami tayong matutunan sa historical. Ngayon, dito tayo sa sa harap ng Plaza Armas. Napakaganda talaga dito. Yan po yung ating marchahan ngayon. Ang tinayo dyan ngayon, yung estatwa ni Rizal. Pwede ko pong i-zoom para makita nyo siya. Yan siya nakatayo. Yan, nagpaulan din siya tulad ko, pero estatwa na siya. Dito ipakita ko sa inyo nung saan siya ang huling araw. Maulan ngayon, pero tayo, taga lang, kaya wala pa namang maaga pa naman. Ipakita ko siya sa inyo bago tayo makita niyo siya. Ipakita ko yung mapa, kaya yung history niya. Dito siya, lapida. Ito yung pwede natin basahin. Kayo lang mabasa kay medyo mahina kayo mabasa niyan. Ayan, Dr. Rizal sa last walk to Matador Trail. Ngayon dito siya, mamaya konti. Ito siya, ayan, nabasa nyo na. Ito na siya, dito ang uling araw niya. Yan. Marami kayong malalaman ito na history. At unang-una talaga nakakalungkot yung ating mga bayani sa dito sa kabila. Ito yung sinatawag na Postigo del Nuestra Señora Soledad. Nabato ng Kastila. Yan. Magandang araw sa ating lahat. Shine lang tayo para magserbisyong totoo. Diyan po siya yung maraming gamit. Sa ngayon, Lunes tayo ngayon. Lahat ng museum sa buong Pilipinas, maliban kung may special taon yan, yung holiday, Independence Day, mas nag-open siya kahit Lunes. Ngayon, sarado siya. Ang ating open, itong Fort Santiago.
Yan, napakaganda talaga dito, hindi ka magsisisi. Makalanghap ka ng galing sa mga kahoy na sariwang hangin. Kasi sila yung nag-ano sa mga dumi, nagsasala bago dumating sa atin ang hangin. Napakaganda talaga. Yan po, napakasarap. Yan, napakaganda. Pwede po yung ano dito, magdala ng pagkain. Dito lang sa area na dapat kainan para hindi na kayo mahirapang pa labas-labas. Ito. Yan ang tinatawag na bahay niya ay Raha Sulaiman po, yung Muslim Pilipino. Isa siya sa lumalaban para sa ating inang bayan. Ito, napakalawak. Mayroon pa doon yung tinatawag na Plaza Moriones sa gawing iyon. Yun po ay madalas na may photoshoot. Kung may ano kayo, akit na po kayo sa taas. Kung may event, gusto yung ano, ganapin dito sa Port Santiago, magpaano na kayo, register, may scan po. Huwag kayong mahiyang magtanong. Kahit wala na si ating ano, huwag mahiyang magtanong si San Luces, ganun, gagamitin natin yun. Kasi hindi na maiwasan yung tanong-tanong. Magtanong lang kayo para ma-guide kayo ng ating mga kasamahan dito sa loob ng Intramuros, na sila po yung mga walang sawang mag-servisyong totoo. Yan, napakaganda, napakasarap pag dito kayo sa mapuntahan. Kaya kapayong pa lang ko para may palawanag unti, medyo ano natin ito para makita lahat. Napakaganda talaga. Napakaganda sa ano, talagang napakaganda.